So pinakawalan nga natin yung mga young bird natin para sa NDR. So sinama na nga natin yung isa natin na young bird na medyo bata pa at hindi pa kumpleto yung haba ng pakpak. Ayan. So kung mapapansin nyo, no, lahat ng sinasabi ko sa inyo na tips, talagang subok yan at ginagawa nga natin. So katulad nga nito, yung dalawa natin na proseso ng paraan para maiwasan yung overfly. So pinapakita ko sa inyo yan. So ito yung unang batch nga natin ng young bird. So hinintay nga natin na magkaroon ng kulay yung mga mata niyan. So ayan, kung mapapansin nyo, wala pang nawawala sa kanila. Tapos ito naman yung pangalawa natin na tips na binigay ko sa inyo para maiwasan nga yung overfly. So yung hindi pa kumpleto yung haba ng pakpak. Kumpleto na yung balahibo niya pero yung haba ng pakpak, hindi pa kumpleto yung haba. So ayan, kung mapapansin nyo, maigsi pa yung pakpak niya. Pero pinapakawala na nga natin, sinasama natin dito sa mga malalakas ng lumipad. So ang kahirapan pala dito kapag sa ganitong sistema, no, katulad nito, nag-iisa lang kasi solo siya na ganito yung edad. So medyo na-late siya dun sa mga natin NDR dahil hinabol nga lang natin tong kalapate natin na to at hindi nga sana natin to susuksukan ng pang norte. So pang stock bird sana yung susuksok natin dito sa isa natin na to, no? Pero napilitan nga tayo na suksukan siya ng pang norte. So medyo late na yung mga norte natin na to. Ito. So bali yung isa natin na norte, yun yung pinaka late. So papakita ko nga rin sa inyo yun ngayon. So ayan, bali pinakita ko lang sa inyo yung mga young bird natin. Kumpleto pa rin yan. Tapos ito yung young bird naman nung kasama natin. Nagpakawala rin siya. So sinama ko rin kanina dito yung isa nga natin na anak nun. So ito naman, ito yung breeder natin. Kung mapapansin nyo, may itlog na nga sila. Medyo matagal na nga rin tong itlog nila, no? Baka isang linggo na lang, baka mapisa na to. So ihiwalay ko na rin yung anak nila na isa. So medyo na late matured kasi yung isa natin na young bird na yun. Yung pinakawalan ko nga ngayon lang. So ayan, gandang kalapate, no? Dalawa yung itlog niyan. So sana 2 points ulit dahil yung kalapate naman natin na to, no, puro 2 points talaga sila mag-anak. Ito. So ang pinapalitan ko lang dito yung kapares niya, pero ito, only breeding tong cock natin. Talagang sunod-sunod talaga yung ginagawa natin na pares dito. Puro 2 points mga nagiging anak. Tapos ngayon papakita ko lang sa inyo yung kalapate natin na to. So nagpapares nga tayo para sa darating na South Derby Race. So pinaghahandaan na natin yung pag-breeding. Bali hindi ko muna sila pinagsama dahil kinondisyon ko nga to. Kinondisyon ko muna. Inuna kong ilagay to. Itong cock natin dito. So tapos sinunod ko tong hen. So itong dalawang blue bar natin na to, no? Ayan, mga mukhang neto yan, no? Yan. Ang kikinis. Parehas na makinis yan. Talaga nakakondisyon na parehas yan. So ito medyo payat to kaya medyo natagalan tayo na ipares tong isa na to. Kasi medyo payat to. So 3 araw ko kinondisyon to para sa ganun, medyo may laman-laman na siya, no? So ayoko naman kasi na masyadong mataba yung kalapate kasi ang nangyayari, nawawala ng similya yung itlog nila kung sakali na magitlog sila. So minsan isa lang yung inaanak nila, tapos yung isa walang similya. Yan. So pares na champion line yan. Ito 6 overall to, itong blue bar na to. Ito yung nag-aanak sa atin lagi ng cooling winner o yung mga speedbird natin. Yan. So hindi nga natin nasubukan to ngayong South kasi ang nangyari dito, yung mga anak niya puro nagkasakit. Kaya yung isa nakapahiram, yung isa naman nandito sa stock lot natin. Yan. Tapos yung isa, ewan ko na pamigay na ata yung isa na itong anak. So 3 yung panglaban sana namin na anak na ito ngayon sa South. At puro speedbird ngayon, pinaris namin to dun sa isa naming finisher na kalapate. Tapos ito naman, related siya sa Tacloban. Champion, second overall. Yan, kung mapapansin nyo, makinis na makinis din. So, malaki yung katawan nito. At malaking hento. Yung kalapate natin na to, malaking hento. White flight. So, pares na blue bar, ano. So, sana purong blue bar lang yung maging anak nila dahil ayoko nung magkaroon ng white flight kasi nasusunog yung puti ng puti na balahibo. So nakakabagal sa kalapate, nakakahirap sa lipad nila. Kaya mas maganda kung ang kalapate natin talagang regular color. So ito kasi
Ang magiging race na ito, medyo malayo na dahil South Derby race nga. So medyo malabo yung video natin kasi medyo maliwanag dito. So parang against the light ang nangyayari dito sa pagbibideo natin. Ngayon papakita ko naman sa inyo to. So bibigyan ko pala kayo ng tips kung paano nyo nga mapagpaparis yung kalapate nyo ng mabilis. So update ko muna kayo dito sa kalapate natin na to. So yung isa niyang anak na pang NDR natin, yun yung pinakamatagal nga na lumipad dito ngayon kanina. So 20 minutes siyang lumipad ng tanghali. Tapos yung ibang kasama na, so 6 nga yung young bird natin na yun, yung 5. Medyo saglit lang lumipad, yung isa hindi lumipad. So 4 yung lumipad. Tapos yung isa nga, yung anak nito, yung matagal lumipad, 20 minutes. So tanghaling tapat. So matibay yung anak nila na yun, ano? Ito yung young bird natin. So baka hindi muna natin sila pagitlugin ulit. Itong hen natin, papalitan natin ng panibagong hen. Itong cock, papalitan natin. Ay hindi pala natin papalitan tong cock, itong hen lang, ano. Yan. So para dire-diretso rin yung breeding ng cock natin. So itong cock naman natin, overall champion to ng 7th overall lang South. Tapos finisher din ng Norte, Santa Ana. Tapos Katbalogan sa South, Santa Ana sa Norte. So talagang matindi yung achievement na itong kalapate natin na to, yung cock natin na to. Itong hen natin, subok line lang to dahil kumbaga flyer kasi natin to eh. Kaso na-cancel nga yung race kaya ginawa natin na breeder na lang. So bibigyan ko lang kayo ng tips para mabilis nyo mapagpares yung kalapate nyo. Ito, kung mapapansin nyo, yung dalawa natin na kalapate, meron silang divider pang na nakalagay. So ang ginagawa ko kasi dito, una ko nilalagay yung cock para mabilis niyang mapagpares kasi territorial yung mga kalapate. Kapag yung hen ang una nating nilagay dito, baka bugbugin yung cock natin kasi halos lahat kasi yung mga kalapate, no? Magbubugbugan to pagka ang naging territorial na una yung hen. So kaya naman dito sa ginawa ko na to, breeding cage kasi to, double cage. Double cage yung tawag dito sa amin na to dahil ayan, kung mapapansin nyo may divider. So ang kainaman nito, magkahiwalay sila. Pwede nyo ilagay dito isang kalapate, isa ditong kalapate. So, hindi sila makakapagbugbugan kahit na una nyo ilagay yung hen. So, pero mas maganda pa rin talaga kung mag-breed kayo at gusto nyo na mapabilis yung pagpaparis nyo. Una nyo ilalagay yung cock. Tapos, mas maganda kung marami kayong kalapate, paghiwalay nyo yung cock at hen para madali rin kayong mag-kondisyon ng kalapate. Kasi kapag magkasama yung cock at hen, tapos pagbabaklasin nyo pa eh. Tapos mag-iitlog yun, baka sakaling malaspag yung kalapate nyo kapag magkasama yung kakatin dun sa stock bird nyo or stock loft nyo. Tapos matatagalan kayo magpares dahil nga meron silang kapares. So para mapabilis nyo na magpares yung kalapate nyo, kailangan sinasabik yan. So ibig sabihin ng sinasabik kapag halimbawa bumili kayo ng kalapate, so hindi nyo naman sigurado kung may kapares yan o hindi. So yung cock ang gagawin dyan kadalasan ilalagay nyo siya sa isang kulungan na pagpaparisan nyo nga para maging territorial siya. So number 1 tips ko yan. So para mas mabilis ngang magpares. Tapos yung hen naman, ganun din ihiwalay nyo siya. Kailangan wala siyang makita na kalapate para masabik siya. So ganun lang. Parehas naman sila, ganun ang ginagawa natin. Pero mas priority kasi natin yung cock kasi yung cock ang pumapares. Kapag hindi sabik yung cock, baka bugbugin lang yung hen. So magkakabugbugan yung dalawa natin na kalapate. At meron nga rin tayong mga mapiling kalapate. Yun ang iniiwasan natin. Kaya kailangan, kapag sinasabik nyo yung kalapate nyo, kailangan hindi nyo sila pinapakitaan ng ibang kalapate. So para mas masabik sila dun sa kalapate at makakita nga ng kalapate, papares agad. Tapos wag nyo rin ipapakita yung dati nilang kapares para sa ganun saglit lang mapagpares nyo agad. Kasi kapag nakikita pa rin nila yung dati nilang kapares, hindi papares agad yan eh. Lalo na yung mga pihikan, yung mga mapili sa kalapate, mapili na kalapate sa kapares. So, hindi agad papares. So, ang kailangan nga dyan, pinakamaganda pala, bumili na rin kayo ng ganitong cage. O kaya, gumawa kayo ng ganito. Ayan, kung mapapansin nyo. So, talagang may divider siya. Mas maganda talaga itong gamitin kapag nagpapares kayo ng kalapate. Walang stress yung kalapate nyo, hindi magbubugbugan. So, kadalasan naman kapag sabik na sabik yung kalapate, ilang minuto lang talaga, magpapares na. Pero eto, wala naman tayong ginagawang magic dito na kumbaga. Ayan, papakita ko sa inyo.
tatanggalin natin. Papakita ko sa inyo, pares na tong kalapati natin na to. So kaninang maga lang natin to nilagay. Yan. So tatlong araw natin na kinondisyon yung kak. So pares naman kasi ng conditioning yung kakatin natin dahil pares na nasa stock loft to. Ang problema lang, yung mga kak kasi natin nagbubugbugan. So itong kak natin na to, masyadong territorial siya dun sa perch niya. So ayaw niyang umalis dun. Kapag nagbubugbugan sa kainan, pumupunta agad siya dun sa teritoryo niya. Ayan, kung mapapansin nyo, pares na nga sila. So kabilis nga nila nagpares, ano? Tinanggal lang natin yung itong divider, pares na agad yung kalapati natin. Oh. So ayan, kung mapapansin nyo, boom! Tama, nagpares na agad. So ganyan lang kabilis, ano, sa pagpapares ng kalapate kapag ka sinasabik nyo yung kalapate nyo. So yan lang naman yung tips natin, ano. At magsha-shoutout nga pala tayo kay Brenda Mercado saka kay Alex Antonio. So shoutout sa kanilang dalawa. So yan yung dalawa natin na viewer na talagang laging nagpapa-shoutout sa atin. So medyo kinakapos na rin ako sa boses, ano, dahil tuloy-tuloy nga yung video natin. So shoutout sa kanilang dalawa. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Happy flying sa inyo. God bless.